dear beloved, Boss Mike Cervera. Noon pa pala, oh. Yan, oh, tignan nyo, oh. Kikita nyo si Martin Romualdez. Oh, yan, oh. Nakadikit kay Digong, ano? Tignan nyo ngayon, mga kababayan, oh. Ganda-ganda lang ngiti, ano? Oh, ayan, oh. Tignan nyo, mga kababayan, oh. Oh. Tapos ano, praise natin si Martin. Diyos natin si Martin. Sayang ang bariyang binibigay ni Martin. Siyempre yung baklang mataba, okay lang yan, Martin tayo. Martin tayo. Gising pa ako kasi kinakalkal ko ulit kwento ni Sammy Uy eh. O, di ba? Walang yung Sammy Uy na yan. Oo, tropa rin pala ni Ninong Martin natin yan. Sigurado ba itatawag na naman sa akin bukas? Pero sorry, susunod lang ako sa hari. Oo ha? Yun lang ang masasabi ko dyan. Walang makakapigil. Oo, wala. Maniwala kayo sa akin, wala akong pakialam. Kung sino man kayong Poncio Pilatong mga Martinico. Mga Martinico na naniniwala kay Martin Romualdez, wala akong pakialam. Mga putang ina nyo. Puta, sa akin ito wala. Ito kung may mga vlogger na iniingatan yung mga channel nila, ako hindi. Wala akong pakialam. Oo. Bakit? Bakit ako? Bakit ako magkakaroon ng pakialam? Sa hari lang ako sumusunod eh. Diba? Oo. Kaya ako nandito, hindi naman sa Romualdez eh. Hindi naman sa mga Duterte. Nandito ako para kay Pangulong Bongbong Marcos eh. Bakit sa iba ako susunod? Diba? Diba? Kahit nga malaki yung ibibigay eh. Wala akong pakialam. Basta kay Pangulong Bongbong Marcos lang ako. Kung magalit kayo, magalit kayo. Kung ayaw nyo ng sinasabi ko, wag na kayong pumunta rito. Ganon. Pero kung gusto nyo maliwanagan kung bakit ako ay ganito, kung gusto nyo malaman kung saan ang hugot ko, manatili kayo. Ganon. Diba, mga kababayan? Di na kaya, Boss Mike, out na ako. Ganun lang yun. Oo, wala. Sabi ko sa inyo, basta nasa katwiran ako, bahala kayo sa buhay nyo. Tulad yan, mga kababayan ko, di ba? Yan, mga Duterte. Bakit nagbabago ba ako ng posisyon ko? Hindi ho. Simula't simula, yan pa rin ang posisyon natin. Hindi ho pa iba-iba. Total na nakuha ng Duterte family mula sa isang drug lord na si Sammy Uy ay 181,653,487.26. Ang kopya ng summary ng mga transaksyon sa bangko na nagpapakita ng mga payout ng kilalang drug lord na si Sammy Uy. Ang daming mga kababayan, ang daming mga number. Sina Sara Duterte at sa mga malalapit na miyembro ng kanyang pamilya ay kalakip dito, ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex I. Grabe, no? Isa pa. Ang biglaan at tuloy-tuloy na pagkawala ng deklarasyon ng liquid assets. Because cash on hand and cash in bank. Yung mga BMB, si Sherwin, makakain na. Okay lang ha. Unahin nyo yung pangkain nyo ha. Marites Musni, gano'n. Diba? Tuloy kayo. Mga kababayan ko, sa panahon nga ni Mangusi na pangit na Marcos na nagpanggap, kalaban natin buong bayan. Hindi ako sumuko, lalo lang ako nanggigil. Ngayon pa kaya? Isipin nyo nga yan, isipin nyo maigi. Ngayon pa kaya? Alam nyo ba na maraming mga nagchat-chat sa akin? Boss, galit ka ba sa akin? Bakit ako magagalit sa mga vlogger na yan?
Hindi ho ako kailanman nagagalit sa mga vlogger na yan. Nauunawaan ko sila. Unawa ko yung mga yan eh. Di ba? Oh, nagagalit ba ako sa inyo? Hindi rin ho ako nagagalit sa inyo. Naaawa ako. Di ba? Ay, paano yung comment nyo dyan? Di ba? Mamaya, ma-stroke pa kayo dyan. Eh, kung ayaw nyong naririnig yung mga sinasabi ko, against kay Romualdez, totoo namang magnanakaw, lumayas kayo. Ganun yun, mga kababayan. Ang bunganga ko, hindi nyo mapipigilan to. Isa lang ang makakapagpatigil. Oh. 'Di ba? Si Pangulong Bongbong Marcos lang. Pag sinabi ni Pangulo na, sabihan nyo yung si Mike Cervera, tumigil sa kakatira kay Martin, titigil ako. Di ba mga kababayan, hanggat walang sinasabi, walang nag-uutos na tumigil ako galing kay Pangulo, o kahit man lang sa paligid ni Pangulo, bakit ako titigil? May masama ba akong ginagawa? Wala. Pag sinabi ko bang magnanakaw, meron ba akong pinanggalingan? Kaya ako nasabi, meron. Pag sinabi ko ba nakakasuhan si Martin, may pinanggalingan? Meron. Kung na-freeze yung bank accounts niya, meron. Sa akin ba galing lahat yun? Hindi. Sino ang aking naging source? Si Boyeng Remulla. Ang tanong ko sa inyo, bakit na-freeze ang bank accounts kung walang ginagawang masama yan? Huwag na nating palalimin pa. Bakit na-freeze ang mga bank accounts ni Martin Romualdez kung walang kasalanan? Isipin nyo nga maigi. Bakit si Martin Romualdez, hindi ako madudulas, Arnold Lopez, maniwala ka. Sipin nyo maigi. Bakit si Romualdez kahapon, sinabi ko sa inyo, nataranta na yung kampo nila? Ako'y naunang nagsabi. Nataranta na ho, nagpanik na ho yung kampo ni Martin Romualdez. Ano nangyari? Sumunod. Ayun, nagsalita na si Martin. Sa wakas, pinakita na yung payat na mukha. Di ba, mga kababayan? Ayaw nga magpakita, ayaw nga magpa-picture. Hindi ba kayo nagtaka? Bakit nagpakita sa media? May pa-video-video pa. Paano nagpapanik na ho sila eh? Ipinris na ho yung ari-arian eh. Kita nyo mga kababayan? Hindi nyo pa rin magets. Ang dami ng palatandaan yung sinasabi ko. Anong gusto nyo? Awayin nyo ako. Bakit nyo ako inaaway? Ako ba nag-press ng ari-arian ni Martin? Mga kababayan naman, isipin nyo maigi. Alam ko namang matatalino kayo. Masyado lang nangingibabaw yung mga pride ninyo, mga putang ina nyo. Di ba mga kababayan, Dali babe siya, no? Di ba? Isipin nyo maigi. Ako ba nag-press ng ari-arian ni Martin? Kayo, mga kababayan ko, pag pinres yung ari-arian nyo, tapos wala kayong kasalanan, ganun? Parang ako, halimbawa, pinres yung ari-arian ni Mike Cervera, hindi magalaw. Wala nang panggastos. Wala nang panggas. Ano? Wala akong kasalanan, bakit nyo pinres yung bank account ko? Ganon? Ano ang prueba nyo? Ano ang dahilan nyo? Di ba? Ibig sabihin, may kasalanan ako. Nakuha nyo, mga kababayan ko? Kaya nga, ganun na lang. Lulunok-lunukin nyo na lang yung mga putang inang pride nyo. Kasi nga, ayaw nyong tanggapin na nauuto kayo ni Martin. Ano pagkakaiba nyo sa DDS? Ayaw nilang tanggapin na nauto sila ni Duterte. Diba? Ayaw nilang tanggapin. Ano pagkakaiba nyo ngayon sa mga DDS? Sige nga, paliwanag nyo nga. Kundi ba na... Nako. Yung mga DDS, sinasabihin nyo, ayaw nyo lang tanggapin na talagang
mga Duterte masasama. O ngayon, di ba ganun din kayo? Kahit imulagat nyo na yung mga mata nyo, na nakaganyan na yung mga mata nyo, nakikita nyo na, ayaw nyo pa rin tanggapin na si Martin magnanakaw talaga! Diba? Sorry naman. Siguro huling pagmumura na natin uli itong araw na to. Diba, Marites Musti? Sige nga ho. Yun nga yung tanong ko dyan, gagalit kayo. Ako ba nagsabi na i-freeze ang ari-arian ni Martin? Ako ba nagsabi na kakasuhan ka namin, ikaw ay master plunderer? Ako ba nagbansag nun na master plunderer si Martin? Di ba ang ombudsman? Sino may sabing kakasuhan si Martin ng plunder? Di ba ang ombudsman? Ano ba ang ombudsman? Ano yan? Ano? Sige nga. Alam nyo ba kung ano yung ombudsman? Pag nauntog kayo sa boobs ni Lai Austria, ibig sabihin nun na boobs man kayo. Di ba, no? Ano? Ang tatangan nyo, sa totoo lang. Hindi ko magets, kala ko magagaling kayo eh. Akala ko matatalino kayo. Pero napatunayan ko, putang ina nyo, ang bobobo nyo. Oo. Ang bobobo. Sagad na sagad yung kabubuhan ng mga Martinico. Diba? Sipin nyo yun. Ano ba ang ombudsman? Ano yan? Para lang sa purok ninyo, yung barangay tanod na, eto, blubog ang panga. Addict to, ganon? Ganon ang ginawa kay Martin? Napagkamalan lang, ganon? Tatangan nyo talaga, no? Ano yung ganon, mga kababayan? Sipin nyo maigi. Si Martin ay napagkamalan lang, kaya inakusahan ng plunder. Ganon? Ganon ba yun, Ay Chang? Kayo. Sige, paliwanag nyo, iabante nyo. Baka naman may Martinico dyan, gustong umakyat kahit pagod ako. Galing ako sa malayong kaharian. Dali, akyat dito, iabante nyo si Martin, pag-usapan natin yan. Kasi alam nyo, mga kababayan ko, sa circle ng mga vlogger, na mga kaibigan natin, walang magtatanggol kay Martin kung ako yung kanilang makakausap. Maniwala kayo. Wrong identity lang daw, boss. Ayan. Sige, so nagbigyan mo ng hagdan yung mga poop. Ayan. Ayan na. Akyat na. Sa totoo lang eh. Grabe, no, mga kababayan, no? Pinagagalitan nyo ko. Galit na galit kayo sa kung ano-ano sinasabi nyo sa akin. Tapos kapag ginantihan ko kayo, di ba? Gagalit kayo. Di ba? Minumura ko kayo kasi gusto kong magpakatotoo sa inyo. Hindi ko ako yung babalutin ko kayo ng matamis na panutya. Para kainin nyo, para matuwa kayo. Hindi ho. Kakain kayo rito ng ampalaya. Tandaan nyo, mas masustansya ang ampalaya kaysa panutya. Tama ba, mga kababayan? Tandaan nyo to, mga Martinico. Dito sa channel na to, Real Talk to, mas masustansya ang ampalaya kaysa sa panutya. Kung hindi nyo pa rin mag-gets yung ibig ko sabihin, iyuntog nyo na lang muna yung mga ulo nyo. Kahit mapait ang ampalaya, tandaan nyo, masustansya. Kaysa sa panutya na ketamis-tamis, oo nga, pero mapanlil lang pala. Magkakadiabetes ka.
Oh, sabi nga sa kanta, Boss Mike, I'd rather hurt you honestly than mislead you with a lie. Ayun na nga. Di ba, mga kababayan ko? Oh. Ngayon, nandito ako sa live, ayaw nyo magkomento. Bakit kayo? Takot kayo? Pagka nasa, akala nyo hindi ko nakikita, pag nasa live kayo ng ibang mga vlogger, na pinagtatanggol si Martin, bira kayo ng banat sa akin. Banat sila, mga kababayan, kung ano-ano pinagsasabi, si Mike Rivera. Parang mga batang nagsusumbong na inagawan ng candy. Inagawan ng tira-tira. Di ba, no? Puta, tanggalin nga muna natin itong at least mga kababayan, napanood naman natin kanina yan, maghapon walang nag-live kasi nakatutok lang mga kababayan doon sa sa Kongreso, sa hearing sa Kongreso. Ano sasabihin mo? Hindi ako kawawa. Bakit naman ako magiging kawawa, JC? Unang-una, hindi naman ako yung nauuto. Ikalawa, hindi naman ako yung naliligaw. Ikatlo, gusto ko lang naman malasakit sa kanila para paniwalaan yung dapat nilang paniwalaan. Diba? Sinasabi natin ang katotohanan. Katotohanan. Ayaw nyo maniwala sa akin. Paulit-ulit ko naman sinasabi, Marites Musni, Ai Chang, Diba? Mowa. Na sana kinagalitan na ako ng lahat ng mga vlogger ni Martin. Ikalawa, sana, bawal na ako sa lahat ng mga kampo ng Malacanang. Diba? Dapat, bawal na ako o bukas. Kita-kita tayo. Saan? Sa studio. Saan? Sa studio ni Presidente. Diba, mga kababayan, magkita-kita tayo sa studio ni Presidente bukas. Diba, dapat bawal na ako dyan. Bingador na ho bukas. Abangan nyo ho, yung mga DDS na mga natauhan na. Buti pa DDS na mga vlogger natatauhan eh. Kayo ayaw nyo maniwala sa akin eh. Di ba ban ka, wag kang alam mo marami nang nagsasabi ban yan, hindi na yung makakapunta sa mga ganyan. Putik na yan, ako hindi makakapunta. Pwede bang ayaw ko lang? Kayo lang naman ang atat na atat sa mga ganyan. Di ba? Yung mga, Diyos ko, trying hard kong magdamit, mukha namang pilit. Di ba? Ano na nangyari? Sino ngayon ang ban? Di ba? Yung mga nagsasabing ban ako, nasan kayo? Mga kababayan, hindi naman sa mamayabang. Tanungin nyo yung nagsasabi na ban ako. Kung totoo, baka sila yung ban. Di ba? Asan na yan si Taker? Uy! Rico no, ay nako. Hindi si Takero, talagang in love lang yun. Naunawaan ko yun kung bakit pinagtatanggol niya si Martin. Wala tayong magagawa ron. Sa kabilang parlor, ban ka daw sa Malacanang noong panahon ni Duterte. Noong panahon ni Duterte, ban talaga ako. Di ba? Yun po yun. Sana, mga kababayan, minsan, pagkaisipin nating maigi, ang lahat ho ng mga napapanood natin, ang lahat ho ng mga tao na nagsasabi na si ganito ay ganyan, si ganon ay ganito. Mga kababayan ko, aralin nyo hong maigi. Dahil marami tayong hindi masisisi na mga kaibigan
na tumatanggol pa rin kay Martin, syempre, di ba? Baka naman na meron silang pinagsamahan. Baka naman malalim yung kanilang mga pinagsamahan na kailangan nating unawain. Kaya kung ipinagtatanggol ni Takero yan, baka may pagsasama sila na malalim ni Martin. Kung si Mima naman, baka malalim talaga. Oo, di ba? Yung pagsasama nila. May magagawa ba ako ron? Di ba? Kung yung pagmamahal na binibigay ni Martin sa kanila ay hindi ko kayang ibigay, sino ako? Diba? Ako pa naman yung tao, kung saan ka masaya, doon ka. Huwag mong ipipilit yung sarili mo. Natiisin kung ano lang yung kaya kong ibigay sa'yo. Diba? Ganun yun. Halimbawa, si Martin, nakakasampu sa'yo. Ako sa isa, hirap na hirap pa. Diba? Di doon ka sa nakakasampu ka. Di ba, no, mga kababayan? Wala naman akong kaaway, Dali babe siya. Wala akong kaaway. Sa akin naman, bato-bato sa langit, ang tamaan, bahala ka nang magalit. May binanggit ba akong pangalan? Wala. Tama? Hindi naman ako tulad ng iba na wakwakirat. Sa akin, yung mga banat ko, bahala ka kung tamaan ka, swerte mo. Kung hindi ka tamaan, ibig sabihin, nagigets mo yung sinasabi ko. Diba? Tama ba? JC, M. Suzuki, ikaw. Pachuchay. Malalim ang pundasyon at buhos, kaya ganun. Yun na nga. Ay, nako. Kita nyo, ano nangyari ngayong maghapon? Pahiya yung mga DDS ngayon. Sa katagal-tagal ng pakikipaglaban natin, ano nangyari? Marami ho ang mga napahiya. Kita nyo, walang nag-comment na DDS dyan. Maiintindihan ko pa yung mga Martinico, hindi magkomento. Pero ang hindi ko maintindihan ngayon, yung mga DDS. Ano sinasabi natin? Yung mga tagapagtanggol, yung mga bayuteros, yung mga hindi naliligo na vlogger, yung mga papangit na mga vlogger ni Duterte, mananatiling magtatanggol yan. Bakit? Nakikinabang sila Nakuha nyo? Hindi nyo pa rin magets? Ulitin ko mga Martinico, makinig kayo Nakita nyo yung mga DDS? Diba? Utu-utu sila, diba? Anong pagkakaiba nyo? O yung mga vlogger nila, bakit nananatili? Bakit hindi mananatili? Umaagos ang salapi. Diba? Siyempre, yadbay! Kung si Pangulong Bongbong lang yan, swerte ka na, bigyan ka ng panggasolina mo. Swerte mo na pag pinakain ka. Buti nga ako, binigyan pa ako ng inumin pa uwi Diba? Binigyan ako ng inumin pa uwi nung kaharian na pinuntahan ko. Nagigets nyo na ba? Nagigets nyo na. Puta, yung mga banat ko rito, medyo mababaw yan, pero matalinghaga. Dali babes, alam kong galit ka kay Jake Magnus. Pero, unawain mo yun. Di ba? Cisco Moreno na lang nga ang suportan natin sa 2028. Kapag wala na, naman. Kaya lang sabi ni Isko, hindi daw tatakbo. Kahit anong mangyari, kahit maghubot-hubad daw ako, ikot-ikutin ko ang Manila City Hall, hindi daw talaga tatakbo Ayaw ni Isko, di ba? Si Ai Chang na lang yata nakakagets ng sinasabi ko. Ulitin ko
mga Martinico, makinig kayo. Martinico. Mga Martinico. Sayang kayo. Hindi ako galit sa inyo. Wala akong galit. Oo, wala akong galit. Kahit sino sa inyo, wala. Tignan nyo, anong pagkakaiba nyo sa mga DDS? Diba? Pero sila, naniniwala sa mga vlogger nila. Kahit anong mabalitaan nila, na si Sara, ayan na nga, diba? Yung kanyang salin, ayan hindi na tumugma, maraming pera, ang hindi na deklara, etc. etc. Sa madaling salita, at sa mababaw na pagpapaliwanag, magnanakaw siya. Magnanakaw. Di ba? Pero bakit yung mga vlogger nila ay patuloy pa rin nilalason yung mga isip ninyo, ay patuloy pa rin pinagtatanggol ang mga Duterte? Bakit? Kasi yung mga vlogger na yan, nakikinabang sa mga Duterte. Kayo, anong pakinabang nyo? Sige nga, anong pakinabang ninyo? Amuyong lang kayo. Na kapag ka nag-usap-usap yan, ang tawag sa inyo, ang tatangan nyo. Baka akala nyo, hindi ko alam. Bukas abangan nyo. Ang pagbubunyag ng DDS vlogger. Ano yung kulto? Ano yung kaharian pinuntan mo, Boss Mike? Yan ba yung kaharian ng mga... Hindi. Anong kaharian ng kulto? Oo, ibang kaharian to. Kaharian ng hari. Doon sa malayong lugar, kung saan nakatayo ang isang kaharian ng mahal na hari. Hindi siya dating mataba na nangayayat, at hindi rin siya, matanda na nakakulong dati. Kundi kaharian. At may haring gwapong-gwapo na kamukha ko. Paano yun? Alam mo ang bilin? Maghanap ka pa ng katulad mo na lumalaban sa totoong mga may sala. Lumikom ka ng mga kawal para lumaban sa mga maling mga balita. Kita mo? Yung mga katulad mong mandirigma, hindi natatakot na kahit maubos ang kanyang mga ari-arian, tulad ng followers, ng mga subscribers, ganon. Sabi ng mahal na hari, anong gagawin ko? Mag-ipon daw dahil may nagbabadyang digmaan laban sa kadiliman. Kita mo? Matalinghaga yan. Nabik, buti pa sinabik na kahit na nagsasalita ko, hindi nasasaktan. Yan ang tao. Hindi masyadong siniseryoso yung mga banat ko. Di ba? Bay na, kanina ka pa, Sherwin, nagpapaalam eh. Magpaparami tayo, mga kababayan, ng mga mandirigma dahil meron tayong paghahandaan na digmaan. Pero dahil nga marunong ang bathala, ang lahat ng mga general, ang lahat ng mga manananggol ng kadiliman ay maglilipatan sa liwanag at masusumpungan nila ang napakagwapo, matipuno at napakabait na hari, at biglang silang kakawayan. Diba, mga kababayan ko? Ganon. Ngayon, simple lang naman yun. Matagal ko na itong, tawag dito, matagal ko na itong sinasabi sa inyo. Kung ako'y mali, kung ako'y naliligaw, kung kayo'y nasasaktan, sabihin nyo. Doon kay
Basta doon, sabihin nyo na, yung ano mo, masyadong inaano ni Mike Cervera. Di ba, Dali Babes? Kung hindi sasabihin, hindi hihinto talaga yan. Di ba? Mga kababayan ko, ilan na ba yung mga tumira sa atin? Yung mga tumira sa atin, nasaan na sila? Di ba? Ano na nangyari sa kanila? Sila ba'y napabuti? Isipin nyo maigi. Mga kababayan ko, isipin nyo maigi. Yung mga tumira sa atin, sila ba'y napabuti? O sila'y napasama? Isipin nyo maigi yan. Di ba, Jojo Gapi? Dali Babes, isipin mo maigi ha. JC, Ai Chang, Arnold Lopez, kayo alam nyo yan. Sally, Di ba? Rico, Nuob, Hoy, Takero at Mima. Huwag kayong dapat wholesome lang tayo mga kababayan ko Kapag pinakikitaan ko kayo ng mga banat ni Mima baka magalit kayo dali. Dali Nasaan ba yun? Wait lang. Meron ako ditong nakitang post. Post to ni Mike Cervera. Sabi niya, hindi lang DDS ang 80-80. Gandun din daw ang mga Martinico. Hoy, Mike Cervera, bakla. Nasaan ang ebidensya? Puro ka 80-80 Puro ka walang ebidensya. Pupunta nga sa Singapore kasi nga magpapacheck up. Apekto na kayo! Magpapacheck up nga, di ba? Apektado na, napaparanta na yung kampo ni Martin. Ayan nyo yan. Siya yung yung 80-80. Oo. Ano ebidensya? Bakit pinuwi sa kari-ari ako walang ebidensya? Kasi minsan kailangan Bakit hindi pinayagan kung walang ebidensya? nanakaw talaga. Wag na. Baka mapahamak Baka mapahamak. Ipopost ko ito. 4 members only. Wag nyo isi-share madudulas na si Mima. Alam nyo mga kababayan, kaming mga vloggers nagkakaunawaan. Minsan nagtatawanan na nga lang tanongin nyo kay Mima. Sabihin nyo, Mima, si Mike Cervera ba nagpabayad yan? Pag gusto niya. Pag gusto niya, syempre. Pero, pag ayaw niya, kahit magkano ibayad mo dyan, hindi. Di ba? Ako, mga kababayan, abono pa nga ako tulad niya, no? Kita-kita tayo, basta. Ay, nako, mga kababayan, marami naku, ewan ko ba? Ano pa ba nandito habang merong pa tayong energy? Tingnan nyo mga kababayan, Tingnan nyo yung mga hayop na to. Tingnan nyo. Tingnan nyo mga kababayan, yung mga tagapang. Taas-taas ang hukuman ng ating bansa na maglabas. Tingnan nyo mga kababayan, yung mga DDS. Kahit lilima na lang sila, nagra-rally pa. Ganito sila mag-rally mga kababayan, yung mga DDS. Eto, Sa kataas-taas ang hukuman ng ating bansa na maglabas ng desisyon sa mga petisyon na ipinain ng mga anak ng dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Itong hindi pa rin naglalawas. Kita nyo, ilan lang, isa, dalawa, putik na yan, ang titindi, di ba? Nagra-rally kahit lilima. Yan ang mga DDS, mga kababayan. Nagra-rally kahit lilima.
tingnan nyo ha, mga kababayan, baka mamaya magalit kayo kay Mime. Tingnan nyo. Tingnan nyo mga kababayan. Sino nag-send? Ayan Sino nag-send? Ayan si Maria Alicia. Sinend pa niya sa akin, no? 'Di ba? Papaalam pa 'yun eh. Boss Mike, tignan mo tong ginawa ko. 'Di ba? 'Di ba? Sino yung mga nasa GC? Isi-send ko sa GC, wag niyo ipagkakalat ha. Pwede? Promise, promise. Sino mga nasa GC? Press 1. Press 1 para mapanood nyo. Para maniwala kayo sa mga sinasabi ko kasi. Press 1, mga kababayan. Yung mga nasa GC dyan, yung may GC tayo, yung solid followers natin. Press 1 sa mga nasa GC. Wala sa inyo? Walang nasa GC? Nandyan na kayo? Nasa GC kayo? Diba sabi ni Lyra Joy, nakakaawa yung mga vlogger na bayaran. Ayun, mga DDS. Arnold Lopez, ano pa? Ai Chang, Pachuchay, Heidi Pantino. Sino pa? Wala na. Mamaya abangan nyo ha. Walang maglalabas ha. Si Terby, nando doon. Boss Mike, wala ako sa GC. Nako, hindi mo makikita. Bawal i-share ito ha. Nasa GC lang ha. Nasa GC, promise. Promise, hindi nyo ilalabas. Promise ha. Promise, hindi nyo ilalabas ha. Promise. RB Astrid, promise yan ha. Sa mga nasa GC, promise. Walang maglalabas ha, walang maglalabas. Ayun, magpaalam kayo kila Ai Chang, Arnold Lopez, tsaka si La Pachucha, yan. Sila Jojo Chavez, ayan. Okay ha, nandun kayo. Hintayin nyo doon. Ha? Walang maglalabas nito ha, kasi alam nyo naman, gusto ko lang na mapatotohanan yung mga sinasabi natin dito, legit tayo. Kaya pasensya na kayo mga Martinico kung minsan nadadamay kayo sa galit ko sa mga DDS kasi wala naman kayong pagkakaiba. Diba? Para lang ito sa mga baka di ko mapigil. Baka mamaya pag kumalat ito mag-a-out na ako sa GC na yan. Sending mga nana. Sarah? Basta. Ganon, ha? Walang maglalabas. For your eyes only. Sa GC. Doon lang sa GC. Ang GC ay GC. Doon lang yan. Bawal maglabas ng kahit anong impormasyon. Dahil sa susunod, hindi na ako magtitiwala. Hindi na ako maglalapag doon ng mga mapasaya ko man kayo at mapaano ko kayo. Di ba, mga kababayan? Wala na. Di ba? Yan, si My Pets and Hobbies. Wala Promise nyo yan Sarili ninyo kayo. Dito, naku, ewan ko. Paano? Abangan nyo na lang doon. Paano naman yung wala sa GC? Ayan Heidi Pantino, si Ai Chang, nando doon. Yung mga nando doon, yan. For now, makichismis na lang muna kayo. Baka kasi is-chismis ni Senny Manganan Paano ba haharap si Sara? Bangag na, pwede pakicheck, baka nagorgor na ang sarili niya. Yun na nga. Baka nga magbigti na sa ibang bansa. Now na. Kaya habang tumutugtog itong ating pangtapos, ako sapat na dito. Okay na yun, alam mo na yun. Paano? Ayawan na, mga kababayan, at matulog na tayo.
Bukas na lang tayo magtuloy-tuloy kasi pagod talaga ako. Ha? Okay. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig ngayong araw na ito. Our beloved Boss Mike